Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pagkikwentuhan natin itong ginawang gulo po ng mga ralista, ng mga aktivista na, nakakamiss po. So hindi naman po sa sinusuportahan or gusto natin yung ginagawa nila, pero nakakamiss lang yung yung mga ganitong tagpo. Kasi 'di ba kung mapapansin niyo nung pag-upo ni President Bongbong Marcos, bihira kang makakita ng mga aktivistang nandiyan sa kalsada, na nananawagan, nanggugulo, na gumagawa ng traffic, gumagawa ng eksena. So, yun yung namimiss natin. Siguro nga dahil nga magaling siguro si Pangulong Bongbong Marcos na pag-isahin ang ating bansa dahil nga sabi niya, di ba, unity. So, yun yung nakakamiss dito sa ginagawa ng mga aktivista. Pero ngayon, gumawa sila ngayon ng issue, ito nga, ng gulo sa harap ng DOJ. At panoorin natin kung anong gulo ba itong ginawa ng mga aktivistang to. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Arestado ang isang rallyista matapos umanong pukpukin ng lata ang ulo ng gwardya ng Department of Justice. Pero ayon sa ilang nagprotesta, maling tao ang hinuli. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nauwi sa gulo ang protesta ng ilang grupo sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice sa Maynila kahapon. Patapos na sana ang rally tungkol sa kawalan ng hustisya sa ilalim ng Administrasyong Marcos nang makita ng isang security guard ng DOJ ang isang rallyistang nag-spray ng pintura sa pader. Nang sitahin, dito na pinukpok pa ng rallyista ang guard gamit ng bote ng spray paint. Agad inaresto ng mga pulis ang isang 53 years old na lalaking sinasabing nanakit. Posible siyang maharap sa reklamong physical injury at vandalism. Intensyon niya yung saktan ako tapos hihingi siya ng tawad. Parang hindi madadala ang isang tao pag binatawad mo, uulit at uulit lang din niya. Kasi, ganoon naman talaga diskarte nitong mga aktivistang to, di ba? Dati pa naman yan na sila ang gagawa ng eksena, pero sa ending, lalabas sila yung biktima. So sila yung gagawa ng gulo, tapos ang ending, sila yung magsasampa ng reklamo kapag inaresto na ng mga pulis. Tulad niyan, example niyan, magbibigay lang ng sapat na pwesto o ng lugar ng mga pulis na hanggang doon dapat lang sila. Hindi sila pwede lumagpas pa. Parang papayagan silang magprotesta pero hanggang doon sa linya lang ngayon. Pero ang gagawin nito mga aktivistan to, lalagpas. So siyempre itong mga pulis, gagamit to ng barikada nila. So siyempre itataboy nila pabalik kung saan lang dapat sila. So hanggang sa magkakagirian na yan, hanggang sa magsisimula na yung mga aktivistang andyan yung may mamamato ng kung ano-ano, magbabasa ng tubig, andyan yung itutulak nila yung mga pulis, sisikwatin. Siyempre, itong mga pulis, kahit sabihin natin ang utos sa kanila is maximum tolerance. Siyempre, yung iba dyan talagang di may iwasan, napipikon. So, yung iba napapaggumaganti. Siyempre, normal lang na, normal na ano lang yan, na reaction ng isang tao na gumanti kapag siyempre nasaktan. So, siyempre, tulad yun, ang mangyayari doon, lalabas ang nag-initiate pa ng gulo is yung mga kapulisan natin. So, andyan yung magkakagirian na, andyan na yung magpapaluan na. So, parehas yung nangyari din dito sa DOJ na sa ginawa nila dito sa gwardiya. So, alam naman natin na may batas tayo na bawal ang vandalism. So, pinayagan na nga sila mag-rally, tapos ang ginawa, nagsulat pa sa pader, which is vandalism. Kaya nga sinita ng gwardiya dahil yun yung trabaho nila eh. Pangalagaan yung area na, kumbaga, maging malinis, patupad yung mga dapat ipatupad na ordinansa o batas dyan. So, tama lang ginawa niya na sinaway niya yung isang rallyista dahil nga nag-vandalism. Pero ang nangyari, ang ending, di ba, gumawa ng istorya, ito, namalo pa ng spray paint at yung nga, nagkaroon ng unang sugat itong gwardiya. Pero sabi nga nito ng gwardiya, intention talaga nilang manakit. Kasi tulad niyan, alam nila, sisitahin sila na kapag nag-vandalism sila. So, sila yung nag-initiate ng komosyon. Tapos nung sinita, sila pa yung nagalit.
Pero ang ending niyan, babalikan pa nila yung gwardiya na sasabihin parang gagawa-gawa pa ng istorya, gagawa ng, alam niyo yun, diyan magaling yung mga aktivista na yan eh. Yan nga yung nakakamiss dito sa mga aktivista na to na nawala nung panahon na mga 2 taon. Nawala yung kanilang aggressiveness na makipagbardagulan, yung talagang gumawa ng eksena. Yun yung nakakamiss. Na marami nga nagsasabi na bakit nga ang tahimik na ng ano ng mga nagrarally na yan. So, pwedeng i-credit natin kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nga ano kumbaga talaga napag-unit team niya. Pero kung nakikita mo naman na maraming hindi magandang pulisiya yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi binabatikos? Yun yung nakakapagtaka, 'di ba? So, although mas maganda nga yung tahimik na walang nagrarally, pero siyempre, iba pa rin kasi yung may pumupuna sa gobyerno. So, yun yung dapat, yung, kumbaga yun yung ni-expect natin nung simula ng pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, na-disappoint tayo. Bakit parang sinasabi nga nila mukhang naging kaalyado na ng administrasyon yung mga oposisyon, yung mga aktivista. Kasi nga walang nangyayaring napakatahimik ng politika natin. So, ilan lang yung sabihin natin dito nga gumagawa ng, hindi naman gumagawa ng issue, kumbaga parang iilan lang yung tumatayo para kondenahin or sitahin, punahin yung mga ginagawang mali na pulisiya ng administrasyon na to. So, yun nga, dahil nga doon sa nakakamiss. So, eto siguro siguro dahil gano'n na nga yung nangyari, siguro pinagbawalan sila ng kanilang matataas na pinuno. So, ngayon lang sila uli pinayagan. So, siguro na-carried away or talagang yun yung pinaka-way nila para bumalik. So, parang na-miss nga nila. So, gumawa ng eksena. Ngayon, sabi nga rito ng gwardiya, mukhang may intention talagang manakit. Tapos ang ending nito, hihingi ng sorry. Tingnan natin kung hihingi ng sorry kasi may allegation din itong makakaliwang grupo na mali daw yung dinampot na relista. So, titingnan natin sa investigasyon. Ngayon, di naman natin sinasabi na guilty kaagad yun or siya talaga. So, hintay natin yung investigasyon niya. Pero, syempre, kumbaga, mali pa rin yung manakit yung mga aktivista. Diba? Siyempre, ito, gwardiya to, hindi naman to part ng government. O kahit naman part ng government, wala pa rin namang karapatan sino man na manakit. Kaya nga, kung sana matulungan tong gwardiya na to, ituloy niya yung pagsasampa ng kaso kung sino man yung totoong nanakit sa kanya. Parang mas lalong lalakas yung loob nilang gumawa pa ng mga ibang krimen kung papatawarin mo yung Totoo yun. Kung patatawarin niya kasi yan, tatawa-tawa pa yung mga yan. Nasasabihin na, kumbaga, hindi tayo kaya. So, yan pa yung pagmamalaki nila doon sa mga i-recruit nila na sasabihin, eto nga, tingnan mo, nangampas na nga to ng bote. Nanakit na to, pero hindi na ipakulong. So, ganyan kalakas yung grupo natin. So, kumbaga, magiging advantage pa yun ng mga aktivista. Kaya nga dapat yan tuluyan na sampahan, yung tamang masasampahan. Kasi mahirap nga rin naman kung masasampahan ibang tao. Kaya diyan nagkakaroon ng sabihin natin ng injustice siguro ba tawag doon. Pero yun nga, kung mali nga yung masasampahan ng kaso, kawawa naman yung masasampahan. Kaya dapat maging sigurado lang tayo. Maghanap sila ng mga matitibay na ebidensya, mga kuha ng footages, mga video para at least talaga mapanagot yung dapat mapanagot. tao na yun. Nirerespeto natin yung kanilang karapatan, pero kung may makikita tayong hayagang paglabag, wala tayong magagawa kundi patupad natin ang batas. Pero depensa ng mga kasama ng lalaking hinuli ng mga pulis, maling tao ang inaresto. Paglilinaw lang, sino-sino po yung nag-vandal dun sa pader ng DOJ? Yun po yung hindi pa po natin sigurado sa kasalukuyan kasi hindi po natin Yan naman to si ate, no? Pinagtatakpan pa. Imposible namang hindi nyo kilala. Grupo nyo yan. Magkakasama kayo. Imposible naman, may ibang tao na hindi nyo kasama, tapos dadampot ng spray paint, tapos magsusulat. Tapos ang isusulat, yung isinisigaw nyong yung sinisigaw nyong ipinaglalaban ninyo. Ano yun? 'Di ba? Parang, ito halatang halata na pinagtatanggol lang talaga nila. Para kumbaga,
mahirapan yung investigasyon. Siyempre, hindi nila ituturo yan. Magkapit-pitan, hindi nila ituturo yan. Alam nga naman ilaglag nila. Nangyayari lang naman ng laglagan niya kapag nasa bundok na yung tipong ano na, yung talagang malubha yung tama na nasa ano na, between life and death na yung situation. Doon pa lang nila iniiwanan yung mga yon. Pero pag ganyang rally-rally, hanggat kaya nila pagtatakpan, siyempre, hindi makikipag-coordinate yan sa mga pulis na magbibigay ng statement or ituturo kung sino yung nanakit doon sa guardia. Never nilang gagawin yan. 'Di ba? So, medyo mahihirapan yung mga kapulisan natin kumuha ng impormasyon pag galing dito sa mga aktivistang to. Pangalanan or hindi po natin kilala yung mga taong nakita po sa CCTV. Bine-verify naman ng mga pulis kung ang kanilang inaresto ay miyembro na ng protest ng grupong Bagong Alyansang Makabayan Timog Katagalugan. Ayon naman sa grupo, wala dapat lugar ang pananakit, pang-aaresto at mga gawa-gawang kaso sa pagpapahayag. O, di ba? Tapos bilang walang gawang-gawang kaso na ganitong ehersisyo ng demokrasya. So, yung pananakit pala, hindi pala, ano pala, gawa-gawang kaso lang pala yun para patahimikin sila. Eh, hindi nun nakasulat to. Yan yung kanilang pinaglalabang mga, ano, na sabihin natin, yung mga isinisigaw nila. Tapos sasabihin, malinaw, vandalism, di ba? Sasabihin, gawa-gawang kaso. Sabi pa nga diyan ng isang leader nila diyan si Kanato part daw 'yan ng ng freedom of expression daw nila yung pagsusulat. So kahit daw may batas na sinasabi yung vandalism bawal sa batas, parang tinatabla raw ng batas mismo 'yon na sinasabi may karapatan yung taong bayan na magsalita o ihayag yung kanilang nararamdaman, yung kanilang saloobin. Pero siyempre 'di ba, private property 'yan Hindi naman, kumbaga, hindi naman sakop yan ng malayang pamamahayag nyo. Pwede naman kayo magsisigaw dyan hanggang maputol yung litid ng leeg ninyo. Pero yung bababuyin nyo yung isang pader, yung susulatan nyo, magbabandalism kayo, parang mali naman, bilang isiningit, walang gawa-gawang kaso. Ang linaw-linaw, walang lugar. Sabi nung umpisa, ang ganda nung umpisa walang lugar ang pisikal na pananakit. So, dahil doon sa ginawa ng isang kasama nila, na sinasabi hindi raw nila kasama, ano yun, kumbaga, parang kinukundina nila. Pero biglang baway na walang gawang-gawang kaso. Di ba parang napaka-contradicting. So, sa umpisa lang nila parang kikwestiyonin or nila, ikukundina nila. Pero sa dulo, may banat na, para lalamang at lalamang, kumbaga, papabor sa kanila. Demokrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel. So, yan lang yung nakakamiss sa nakaraang 3 taon. So, ngayon pa lang nagsisimula na mag-ingay yung mga aktivista. Pero tingnan natin kung talagang totoong pag-iingay yung ginagawa nila kasi mukhang sabi nga nila mukhang kaalyado na rin ng administrasyon. Yung mga grupong dating may ingay nung panahon nila, aminin natin panahon nila ERAP hanggang kay Pinoy, hanggang kay Pangulong Duterte, may ingay talaga yan na halos araw-araw nandiyan sa kalsada. Pero nung naupo na nga si Pangulong Marcos, tumahimik sila. At ang reason daw is dahil nga sa unity team at bagong Pilipinas. So, maganda yung kung yun talaga yung totoong nangyari. Pero kung ito sabihin natin nabubusalan dahil sa nakukuha nilang pabor, hindi maganda. Kasi hindi na nagiging balance kasi wala nang sumasaway o wala nang pumupuna sa mga maling pulisiya ng gobyerno natin. So, abangan natin sa SONA kung talagang itong mga aktivista magpapatuloy na kanilang mga adhikain talaga. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.